Kinabukasan, bandang 8:30 a.m., nagising kami. Nag-decide kaming mag-breakfast na lang sa labas. Kailangan naming makahinga. Paglabas namin ng unit, biglang lumabas din ang mga nasa katabing kwarto. Hindi namin napigilang magtanong, "May narinig po ba kayong sumisigaw kagabi?" Tumawa sila ng bahagya. Sabi nila, "Wala naman po." Nagkatinginan kaming apat. Tapos, biglang nagbago ang mukha ng isang ate. Tumingin siya sa amin tapos sabi niya, "Diyan pala kayo naka-room? Hindi niyo ba alam ang storya niyan?" Nanlamig kami. Sabi namin, "Hindi po. Second time pa lang po namin sa Manila." Tinanong niya kung ilang araw kami. Sabi namin, 3 nights lang. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "May babaeng pinatay dyan. Nasa balita yan noon." Parang may humikpit sa dibdib ko. Biglang pumasok sa isip ko yung sigaw. "Tulong! Pinasok ako!" Sabi namin, ipagdadasal na lang namin siya. At kahit takot na takot kami, tinuloy pa rin namin ang stay. Sayang ang bayad. Pagbalik namin sa unit, nagdasal kami. Sinabi namin, aalis din naman kami bukas. Natuloy ang gala namin, pero pag-uwi, pagod, tahimik, hanggang sa may sumiggaw na naman. Mas malinaw, mas masakit sa tenga. Nagpray na kami, paulit-ulit, pero hindi tumigil. Sabi ko na lang sa mga kaibigan ko, "Pagod na tayo, matulog na lang tayo." At bago ako pumikit, bumulong ako. Para po sa babaeng nagpaparamdam sa amin, sana po makamit niyo ang hustisya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang boses na yon. At kahit wala na kami doon, pakiramdam ko, hindi pa rin siya umaalis